Bili tayo ng saging. 10 ang 10 ang 1 dozen. Wala akong kaka na makita. Pero, bibili tayo ng saging. Dosen. Uma dúzia só? 10 reais. Ang daming tindang mga candy. Katuwa. Pero walang chocolate. Parang walang chocolate. Puro mga candy. Mga jelly. Bonji. May honey. Bom dia, moça da banana. Limão? Walang chocolate. Nakita akong apple na maliliit. 6.4, 5 years lang. Tapos ito naman medyo malaki. 3.45. Gusto ko to kasi malutong to. Malutong pero sobrang liliit. Maliliit siya. Maliliit. Sobrang liliit naman. Ito naman. Ito na lang siguro. Kuha ako ng 6 para 10. Puro may mga tama. Malutong to itong apple na to. Ito na lang 6. Fuji apple pala to. So ito na lang. Essa é doce, amiga. Rubi mel. Também chamou. Pega a festa da fruta. Kuha tayo ng orange. And Laranja também. Boa. Ó, tem mais verde, mais madura. Quer provar uma? Quer descascar com você? dito 2 dozen siya. Pero 15. 2 dozen na. Ito naman 1 dozen. 16, this is 6. Ito na lang siguro. Ang dami naman masyado. 1 dozen lang naman. Ito na lang. Salam alaikum. Alaikum salam. Ó. Vamos. Laranjinha. Olha como é doce. Obrigado. Magbigay pa ng 10 dito sa 2015. Hindi siya matamis. Ito na lang. 8 lang. 1 dozen na. Hello guys! Kumusta kayo? Hapon na. 1:30 na pala. Paalis ako. Meron akong appointment today sa dentist. Pero 2 PM pa naman and malapit naman dito yung hospital. Mga 10 minutes walking lang. So, inaayos ko lang itong aking... Nasaan yung appointment ko? Yung aking paper. Sobrang init ngayon guys dito. Nasaan yung appointment paper ko? Ito ba? Kung makita. Ito. 2 PM.
Masakit yung aking ngipin, kaya ako yung nagpabook ng nagpabook ako ng appointment. Hindi ba tayo madilim? Nakapatong lang kayo kung saan-saan. Ayan. Malaka. Nasaan yung malaki? Ito yata. Ito. Maliit lang pala siya. Na papel. So may nagtatanong pa rin, hindi ko binuksan yung yung electric fan kasi maingay. Ayan. So may nagtatanong pa rin sa inyo guys kung magulo ba daw dito sa Brazil. Malaki po ang Brazil. Kagaya nga ng sinabi ko sa mga ibang video ko sa Facebook. 28 times bigger than Philippines ang Brazil. Based yun sa aking research guys. So biruin nyo, ganun kalaki. And syempre, wala pa akong isang taon dito. So alhamdulillah, hindi ko pa naman na-experience yung mga gulo-gulo. Well, dito sa place na pinag-stayan namin is crowded siya. Kasi siya, more on business area to, yung mga bilihan ng tela, bilihan ng damit, more on mga damitan siya. Crowded, but alhamdulillah, wala naman ako na-experience na magulo sa ngayon. At sana hindi na kami maka-experience ng ganun. So, ayun. Tapos nagtatanong din pala kayo kung madali bang mag-apply dito as DH. Wala po talaga akong idea kasi until now, wala pa akong namimit na kabayan natin dito. And meron akong mga nakaka-chat. Ilan ba yun? Dalawa na Pilipina. And wala naman kami masyado pang napapag-usapan about sa mga work. Yung isa, nagtatrabaho siya sa babysitter siya. So, stay out siya and okay naman yung sweldo niya. Nagre-range din yata ng parang 2,500 hiyas. Pero sabi niya kasi is depende pa rin daw talaga sa magiging amo mo. Naglagay lang ako ng kolorete. Ayan. Mga anik-anik. Para meron tayong suot na anik-anik. Ano pa bang kailangan kong dalhin? Yun lang naman. Appointment, paper, and yung aking ID. Nandito ba? Malaki yung dinadala kong bag guys kasi nagdadala ako ng payong. And nagdadala din pala ako ng tubig, ng water. So, pinadala ko kay Mr. yung susi ng bahay kasi sabi ko after ko ng dentist, doon ko siya iintayin sa park. 5 PM pa yung labas niya. Pero for sure, matatagalan ako sa Matatagalan ako sa ospital. Palaging matagal mag-check up doon. And, ayun, doon ko siya iintayin. Tapos sabi ko, dalhan na lang niya ako ng lunch. Kasi siya naman palagi nagdadala ng aking lunch. And, inshallah, ang dalhin niya ay sandwich. Sabi ko, sandwich na lang. So, yun lang naman. At ako ay gugora na. Ayan, ready na naman ako. Balikan ko na lang kayo, guys. May bilihan ng sisha o ako nakita sa daan. Arabic siguro ang may-ari nito. For sure. Kalud. 75. Hindi naman kami nagsisisha. Pero marami ditong Arabic na nagsisisha. Naglalakad na ako, guys. Ano tawag dito? Nagdala ako ng payong. Kasi mainit. 27 degree ngayon dito. And sayang naman kung ako ay mag-u-Uber. Malapit lang naman yung hospital dito. Yun nga lang nakakahapo. Ay. Malapit-lapit na din ako, guys. Malapit na ako sa hospital, guys. May ipapakita pala ako sa inyo. Kita nyo yung dalawang building na yan. Yung kulay white at saka yung kulay green. Ayan. Ako ititigil muna kasi ako hinahapo. After yung building na yan, hospital na.
So yung dalawang building na yan is a government building. Parang patira yan and libre lang. So ang karamihan na nakatira dyan, syempre yung mga homeless, yung mga Brazilian dito. Pero ang sabi ng asawa ko is meron din daw mga ibang lahi na nakatira dyan, pwedeng mag-apply and pinapayagan naman nila. So ayun, ang karamihan na tumitira dyan guys, syempre din is para makasave sila ng pera. Yung mga nagtatrabaho dito na nanggagaling sa malalayong lugar, tapos magstay na lang sila dyan, free. Ayun. Tapos yung sunod na building na yan is hospital na. Ayan, hinapo ako ng sobra. Sobrang dami. Pero ang sabi ng asawa ko din is parang mix ang nakatira dyan, babae at lalaki. Magkakasama na sila sa isang building. Pero alam nyo naman, this is Brazil. So, totally normal sa kanila yun. Dito sa place namin guys, is marami din talaga dito na kahit may pa free na bahay is mas gusto nila na sa street namumuhay. Ayan oh, kita nyo ba yan? Nakahiga na yan. Ganyan guys. So, nalululong sila sa alak, sa alcohol. Siguro nagda-drugs na din, I'm not sure. Pero maraming ganyan dito. Yan yung hospital guys. Napupuntahan ko, tatawid lang ako. But anyway, yung mga ganyang homeless naman, kahit meron silang inom, hindi naman sila nananakit. Yun ang kagandahan. Andito na ako sa park guys. Ayan. Medyo maaga ako kasi maaga ako natapos sa dentist. 3:30 PM pa lang. Bukas pa yung mga shop. Ayan, may nagtitinda dito sa tabi na juice. Tsaka parang may pagkain din. Diba? So inintay ko lang ang aking asawa. And maaga pa. 5 PM pa yung labas niya. May dala akong banana. Buti na lang nagdala ako ng banana. Maaga pa kasi. And uuwi sana ako ng bahay, kaya lang na kay Mr. nga pala yung susi ng bahay at saka ng gate. Kasi baka baka malate ako ng tapos sa dentist. So sabi ko, siya na lang yung magdala kasi before siya pumunta dito, dadaan siya ng bahay para dalhin yung mga gamit niya, tapos makapagpalit siya ng damit bago siya pumunta dito sa park. So, buti na lang nagdala ko ng banana. May chocolate din ako at saka water na dala. Buti nagdala ko kasi maaga pa. Alam ko magugutom ako. Bukas pa yung mga shop kasi maaga pa nga, 3:30 pa lang. Meron pa akong 1.5 hour na pag-iintay kay asawa. Siguro mga 2 hours kasi mga 5:30 na yung makakarating dito. But it's okay. Relax ako dito sa park. Mahangin, maraming tao. Ang kagandahan lang dito, marami ding Muslim, mga hijabi ba. So hindi ako anong tawag doon? Hindi ako naiilang. Kasi dito malapit din dito ang masjid. So mamaya doon na kami magpe-pray ng Maghrib. Pagdating ni asawa. So waiting lang ako. And baka bumili na ako ng ice cream. May bilihan dito ng ice cream. Malapit. Pag nagutom. Yan sinasabi ko sa inyo guys. Marami ditong mga nakahijab din sa lugar namin. So kaya hindi ako ano yun? Lagi ko nakakalimutan yung word na yun. Hindi ako naaalangan. Ayan guys, ang sinasabi ko sa inyo. Ayan oh. Ginawa na nilang bahay itong park. May kama.
Ang dami niyan actually paghapon. Diyan na sila natutulog, diyan sila kumakain. Mas gusto nila yung pamumuhay sa pamumuhay sa street. Pero naman libreng pabahay. Bakit kaya mas gusto nila yung ganyan, Tapos ang lalakas naman ng katawan nila. Hindi sila magtrabaho. Kaya minsan nakakatamad ding magbigay ng pag nanghihingi sila, kasi ibibili lang nila ng alak at saka ng sigarilyo. Kain na ako. Ito ang aking lunch na dala. Charuto. Charuto crumb. Parang beef. Ayan, kakain lang ako. Tapos dito na din siguro kami sasala sa masjid. Malapit lang dito. 5, magsi 6 PM na.